Give me her details at ipahanap ko siya para sa'yo. Suwestyon niya. No need. I think I can manage. Salamat. Ngumiti ito. Her aura was a bit better now. Tumaas ang kilay niya. Mukhang nakaisip na ito kaagad ng gagawin. Tama si Uncle Felix. Maasahan ka talaga. Bakas ang sinserong ngiti sa mata nito. Okay, ikaw mahala. Sabihan mo lang ako kung may maitutulong ako. Dagdag pa niya. Paglabas ni Laika ng coffee shop ay kaagad niyang hinanap ang number ni Dayan sa kanyang cellphone. Bago pa man siya makapag-dial ay nag-ring ang phone niya. Nagtaka pa siya na si Jason ang tumatawag sa kanya. Laika, come to the address I'll send you now. Zuljan is in trouble. Walang ligoy na utos dito sa katinapos ang tawag. Sa isang bar siya nakarating. Muli niyang chinek ang address dahil baka mali ang lugar na napuntahan niya pero tama iyon kaya tinungo niya ang second floor. Natakpan pa niya ang tenga, dala ng ingay sa bar. May pag-aalalang sumalaki sa pagkatao niya kaya mabilis ang hakbang na tinungo niya, ang lounge 7 na siyang kinaroroonan umano ng asawa niya. Maingat niyang pinihit ang seradura ng pinto at ganoon na lang ang gulat niya nang makita niya si Dayan. Ganun ka ka-confident na iiwan ko ang asawa ko para sa'yo, ha? Bakas andas gusto sa tinig ng asawa niya. Baka malingang ilihim ko pa sa asawa ko tungkol dito. Go on, send her that pictures. Mariing saad ni Zuljan sa kanito tinalikuran si Dayan. Nataranta pa siya ng patungo sa direksyon niyang asawa, kaya mabilis siyang nagkubli upang hindi siya nito makita. She's nuts. Dinig niya ang gigil na saad ni Zuljan saka tuloy-tuloy na bumaba na a smile come out of her lips. Nang mawala sa paningin niyang asawa, she held her chin up. Dayan was trying to ruin them. Kaya sa halip na sundan ng asawa niya, she walks towards the door. Alam kong babalik. Naglaho ang ngiti ni Dayan nang makita siya. Tanasan niya ito ng kilay. Then walked graciously toward her. She was wearing dress na hubog ang korte ng kanyang katawan. She wore the diamond ring na regalo ni Zuljan noong pagkapanganak niya. Her neck was adorned by Melendez heirloom. Zuljan had chosen her, kaya walang dahilan na ma-intimidate pa siya sa kahit na kanino. After what she heard, she made sure she looked simple yet classy and expensive. Kita niya ang intimidation sa mukha ni Dayan. She's wearing slacks and a blouse. Anong ginagawa mo dito? Tarantang tanong nito na napatayo pa. So, you slept with my husband? Mahina, subalit may diing saad niya dito. Sapat na ang narinig niya para magduda siya sa kasinungalingan ni Dayan. Zuljan was asleep when she took that picture. Yes. Sagot nitong pilit na itinago ang pagkailang pero malinaw niyang nakita ang marahas na paggalaw ng lalamunan nito. So kinuha mo yung brief niya? How cheap? What? Gulat na saad nito pero kaagad din nakabawi. Ano naman ngayon? Nagmadali siyang umalis kaya naiwan niya. Saad nito na ikinatawa niya. Oh, you can have it. Kampanteng saad niya na halatang ikinaligalig nito. Ibalik mo na sa akin si Zuljan. Mayaman ka naman. You can raise your child. Mahal pa rin ako ni Zuljan kaya mas tamang palayain mo siya. Para makasama namin siya ng anak ko. Dayan, bold her palm at bakas ang panginginig sa balikat nito. Akala ata nito'y wala siyang narinig sa mga sinabi ng asawa niya pero pinili niyang huwag magsalita. Inisip ko rin yun dahil ayokong hawakan ng iba ang pag-aari ko. I hate that. She paused. Kaya sige, pag-iisipan ko kung ipaubaya ko sa iyong asawa ko. Sarkastikong saad niya dito sa may taas kilay. Talaga ba? Naggaslapan ang mga mata nito sa tuwa. Of course, just slept with you. Kapag tinanggap ko pa ang lalaki nagtaksal sa akin, malamang ulitin pa rin niya. Anya dito sa kaito tinalikuran. Naiwang tigagal si Dayan nang walang paalam na umalis si Laika sa harap niya. Ilang ulit siyang napalunok habang nakatanaw sa eleganteng lakad ni Laika. At aminado siyang nai-intimidate siya sa presensya nito. Para sa isang babae ang malamang may ibang ikinama ang asawa, Laika looks quite relaxed, naisip ni Dayan. Pero ang desisyon nitong iyon, mukhang malaki ang pag-asa niyang magtagumpay. Babe, saan ka galing? Relief ang nakita niya sa mukha ng asawa nang makarating siya sa mansyon. Sabi ko uuwi ako kaagad, diba? As promised.
Baka saan ka ba sa mukha nito? Ewan, pero ang gwapo talaga ng asawa niya. Palihim siyang napangiti. Sinadya kasi niyang magpalipas ng oras. Buti na lang nakinig siya kay Jules. May mga kinausap lang ako. Anya sa kanilapitan ng asawa. Kaagad naman itong umakbay sa kanya. Hinayaan niya ito. Ang mga bata? Tanong niya. Pinatulog na ni Grandma. Napagod ata kaya nagpahinga na sa kwarto. Kwento nito. Habang paakyat sila ng kanilang silid. Pero ang ganda mo. Saan ka nagpunta? Pabulong na usal nito na ikinangiti niya. May kinausap lang akong babae. Babaeng peste. Tahimik na dagdag niya. Zildjian opened the door for her. Lock the door. Utos niya saka ito nalampasan. Tumayo siya sa tabi ng kama at maingat na hinubad ang dress na suot niya. Naiwan lang ang itim niyang underwear at cycling nang tuluyang bumagsak sa sahig ang dress niya. Wow! Dinig niyang usal na Zildjian habang palapit sa kanya na inilang hakbang lang ang pagitan nila. Dumukbang ito palapit sa mukha niya sabay kagat labi. Sexy. Saan nito sabay lunok, saka pinasadahan ng tingin ang katawan niya. Kusa niyang pinagapang ang kamay niya mula sa dibdib ng asawa niya pababa sa bewang nito. Mabilis nitong hinubad ang t-shirt nito, tossing it somewhere. Saka muling itinuon ang titig sa mukha niya. Walang pagmamadaling kinalas niya ang sentro ni Zildjian saka tinanggal ang pagkakahuk ng maong na shorts na suot nito. Undid her zipper. Since when you didn't wear brief, my husband? Natatawa ito sa tanong niya. Dumukwang ito sabay bulong. After the first time I slept you. Sumisikip kasi lagi kapag nakikita kita kaya masakit kapag naiipit. Nakangiting saad nito. Sukat doon ay hinila niya ito pahiga sa kama nila. Pumaibabaw ito sa kanya. Diane lied to her dahil kung talagang mayroong nangyari sa mga ito, she could have known that her husband only wear boxer underneath. Pasalamat ka't hindi ka nagbe-brief. Natatawang saad niya dito. What? Forget it. Malambing niya sabi. Make love to me now, Zildjian. Bulong niya dito. Gusto kong maramdamang akin ka lang. I'm all yours, my wife. Paanas na sagot nito sa namamaos pang tinig. Maingat na dinala ng Zildjian ang asawa pabalik sa kanilang kama. Nagbabad sila sa tub matapos ang ilang ulit nilang pag-iisa kanina. Pagkatapos mga anak ni Laika, naging maingat siya sa pakikipagtalik dito. Pagkalipas ang mahigit 1 buwan. Pero kanina, hindi siya nagpigil pa at wala siyang planong pigilin ang sarili. Pero kailangan niya kausapin ito. Makapaghihintay naman ang next round niya. Isang malalim na paghinga ang pinakawala niya. May problema ba? Anilay habang inaayos ang tali ng bathrobe nito. May kailangan ako sabihin. Kinakabahan simula niya. He had never been this scared in his entire life. Nag-isip siya kung anong dapat unahin and he chose to tell her about his child with Diane. Pero ikinagulat niya ang sagot nito. She told me. Ibit balikat na saad na Laika. Kung talagang anak mo ang bata, wala naman na tayo magagawa. You can support him and be a father to your child pero magagawa mo lang iyon ng sabay kung nasa iyong anak mo. But that's not include Diane of course. I hate that lying bitch. She scoffed na ikinakunot noon niya. Ang mas ikinabigla niya ay nang ipakita ng asawa ang larawang ipinadala ni Diane dito. Bigla siyang nagpanik nang umasa mamukha nito. Babe, I'm sorry. I swear it's fine. I'm sure you didn't have sex with her. Kumpiyansang saad nito na tuluyang ikinalipad na lahat ng alalahanin niya. Oh, what did I ever done to deserve you? Walang babalang kinabig niyang asawa sa kamahigpit itong niyakap. Naginit ang sulok ng kanyang mata dala ng kasiyahan sa kanyang puso. Naniniwala ko sa iyo dahil may proof ako na walang nangyari sa inyo. But that doesn't give you the right to see her ever again without my permission. Oo, syempre. Hindi na mauulit. Natakot lang ako masaktan kita pero mali paling itinago ko. I was wrong. From now on, I won't keep secret from you. Asawa kita kaya dapat alam mong lahat ng tungkol sa akin dahil ayaw kong maglihim ka rin sa akin. Balang araw. Masuyong kinintala niya ng halik ang labi ng asawa. I love you so much, babe. You're my life. Kayo na mga anak natin.
Zildjian felt he was the most lucky man on earth sa mga sandaling iyon habang yakap ng mahigpit ang asawa. Hindi perpekto ang buhay natin. May mga nakaraan tayo na hindi natin may iwasan pa. Bakas ang lungkot sa tinig ng kanyang asawa kaya napatitig siya dito. May munting butil ng luhang sumungaw sa gilid ng mga mata nito. Mabilis niyang pinahid iyon. Please don't cry, babe. Anya sa nagsisikip na dibdib. Hindi ko mapigilan. Naiiyak ako. Guilty rin kasi ako na pinagdudahan ko ang pagmamahal mo. I didn't trust you kaya ginusto ko makipaghiwalay na lang sana sa'yo. Hindi ko kayang isipin ang taong mahal ko. Ipapaubaya ko sa iba. Tuluyan ang pumatak ang luha nito. Mahal kita at kahit hilingin mo pa iyon hindi naman kita papayagan. At kahit magtago ka pa, hahanapin kita saan man panig ng mundo. You're my life, Laika. Wala na akong hihilingin pa. Aniya, masuyong hinaplos ang mukha ng asawa. Buti na lang nakinig ako kay Jules. Napapangiting saad nito. I should thank him then. Ibalik mo na sa akin ang anak ko, please. Luha ang samo ni Diane kay Felix. Sinabi na ni Laika na pag-iisipan niyang hiwalayin niya si Zildjian. Kaya please, give my family back. Halos lumuhod na si Diane sa maputlang lalaki sa harap niya. Not until you break them apart. Ikaw lang ang makapaghihiwalay sa kanila kaya ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Pero gusto ko na makita ang anak ko at kapatid ko, sir. Sagot niya dito. Call them. Malaya mo naman silang matatawagan. Formal nitong sabi. Ang totoo wala nangyari sa amin ni Zildjian ang gabing iyon. I tried pero... Kusang pinigil ni Diane ang sasabihin. Pain hit her real hard that night. Hindi niya maiwasang mainggit kay Laika at pagsisiyang pinakawalan niya si Zildjian dahil mas pinili niya ang pera. Sadyang nasa huli ang pagsisisi. Ay, sino ka? Ani Zildjian sa namumungay na mata ng magasing ito habang hinuhubad niya ang polo nito. It's me, your wife. Sagot ni Diane dito. He gave him sleeping pills pero nang magsimula siyang hubaran, si Zildjian, tinabig nito ang kamay niya na ikinagulat niya. May asawa na ako at hindi ko yun kaya huwag mo kong hawakan. Asawa ko lang pwedeng mawak sa best friend ko. Ayos! Sugaw nito sabay dapa. Natabig pa siya nito at medyo malakas iyon kaya muntik na siyang malaglag sa kama. Ayun tubig, babe. Ungol pa nito. Then he fell asleep. Sobrang nasaktan siya, realizing how Zildjian loved Laika so much. Siya dapat ang nasa tabi nito, but she lost that chance. Natagpuan niya ang sariling napapaiyak na lang, saka siya umalis matapos gawin ang kailangan niya. Ang hina mo naman pala. Nang insultong saad ni Felix sa babae. You still have chance with him. Sabihin mo lang kailangan mo. Oras na mapaghiwalay mo sa Laika. I'll give you back your son. Ano sinabi mo? Kulit na napaangat sa upuan si Zildjian nang marinig ang ibinalita ni Von. Wala talaga sa New Jersey ang bata. Gumasto sila ng tiket papuntang ibang bansa pero hindi talaga sila sumakay sa plane. Kung ganoon, nasaan ang bata? Takang tanong ni Laika. Nasa vegan, kasama ng kapatid ni Diane. Sagot nito. Pero bakit? Kung gusto ni Diane ipakilala sa akin ang anak namin, hindi ba dapat sa akin niya dinala ang bata? I don't get it. Salubong ang kilay na saad ni Zildjian. I found something weird mula sa conversation ni Diane at ng kapatid niya. Mukhang may taong sapilitang nagdala sa kanila sa vegan. Paliwanag pa ni Von ay kinagulat niya. Ano? Hindi pa sigurado pero baka may taong nasa likod ni Diane. Seryosong saad ni Jason. Zildjian, kung talagang apo ko rin ang batang iyon, kailangan natin siyang mahanap. Suwestyon ng abuela niya habang pababa ito ng hagdanan. I will, Grandma. I'll find him no matter what. Determinadong saad ni Zildjian. Napalingon siya sa asawa na pinisil ang palad niya saka ito matamis na ngumiti. Ay, ano ba yan? Ani, Jason sabay kuskus ng braso nito. Kilabutan nga kayo sa landian yung dalawa. Nakangawing saad nito. Inggit ka lang kasi. Buska ni Zildjian sa kaibigan. Puntahan natin siya sa vegan.
Gusto ko makilala ang bata. Matatrace mo ba ang lokasyon? Baling niya kay Von. Oo naman. Wala ka talagang tiwala sa galing ko. Mayabang na saad nito. Sige, call. Total, wala naman akong ginagawa. Gamitin natin ang helicopter ko. Suggestion naman ni Jason. 2 hours later ay nasa Vegas na sila at tulad ng inaasahan, naging madali nga kay Von na mahanap ang lokasyon ng kinaroroonan ng hinahanap nila. Sino kayo? Tarantang tanong ng dalagitang naabutan nila sa bahay. Tita? Kapwa sila napalingon sa batang lumabas mula sa isang pinto. Nagulat pa ito nang makita sila, kaya napakapit ito sa dalagitang namumula ang muka na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila. Sino walang puso ang mag-iiwan ng 2 bata sa ganitong lugar? Hindi makapaniwalang saad na Jason. Excuse me? Sinong bata? Isa lang ang bata dito. Mataray na singhal ng babae kay Jason. 20 na ako. FYI. Gigil na usal nito. Oh, halos sabay na usal nila Jason at Von. Nagpasya siyang magpakilala sa mga ito. Using Diane's name. Tila biglang na-relax ang dalaga at ang batang nakakabit sa binti nito. The kid was really cute. Please, pauwiin niyo na kami. Ikaw ba si Cyrus? Baling niya sa bata. Mukha itong matalino at mabait. Opo. Sagot nito na muling bumaling sa babaeng nasa tabi nito. Tita, sino po sila? Inosenteng tanong nito sa dalaga. Sino nga ba kayo mga sir? Kasama ba kayo ng mga nagdala sa amin dito? No, we're not. Kaibigan kami ni Diane at humingi siya ng tulong para mahanap kayo. Sagot niya sa dalagang halatang ayaw magtiwala sa kanila. Kaya wala siyang choice kundi ang tawagan sa Diane. Na loudspeaker niya iyon. We found your sister and your son. Anya dito. Napaiyak pa ito at ilang ulit na nagpasalamat. Ilang sandali pa ay magkakasama na silang sumakay ng helicopter. Dalala niya sa bahay niya ang mga ito. Excited namang sinalubong sila ni Laika at ng abuela niya. Moments later ay dumating na nag-iiyak na si Diane. Kaagad na tumakbo ang bata sa ina na napaluhod pa sa sahig habang panay ang pagtangis. Salamat. Saad ni Diane na hilam ang luha sa mga mata. Hindi ka naman nasaktan ha? Nito sa anak. Ikaw Dorina, okay ka lang? Baling nito sa naiiyak ring dalaga. Okay lang kami, mommy. Pag-a-assure ng bata sa kamuling yumakap sa ina. Mabait sa amin yung lista na nagbigay sa akin ito. Nito na ipinakita pa ang hawak na malaking laro ang dinosaur. Napatingin sa kanya si Diane pero nagkibit balikat lang siya. He had no idea what the kid was talking about. Now tell me, sino nagdala sa kanila sa vegan? Mabuti pa yung magpahinga na muna kayo sa isa sa mga guest room. Alok ni Madam sa mga panauhin, kaya naiwan silang 3 sa living room. Nagpaalam na rin kasi sina Jason. Now tell me, is he really my son? I'm sorry. Napapayukong saad ni Diane. What are you sorry for? Tiimbagang nasaad ni Zildjian sa babae. Totoong nabuntis ako noon at nagkaanak tayo. Malungkot na simula ni Diane. Pero ipinanganak ko siyang may heart condition. He died 6 months later. Hindi mo anak si Cyrus. Anak siya ng kaibigan ko na namatay sa panganganak. He's 7 months younger than the real Cyrus. Patawarin mo sana ako, Zildjian. Laika, gusto ko lang na magkaroon ng pamilya sa si Felix na nagplano na lahat ng ito. Gusto niya maghiwalay kayo ni Zildjian. Ano? Si Uncle? Hindi mapigilang bulalas na Laika. Pero bakit niya gagawin yun? Nalilitong napatitig pa siya sa asawa. Dahil tinanggihan mo ang alok niya. Kapwa sila napatingin sa lalaking biglaan dumating. Jules, anyang napatayo pa. Ikaw? Gulat na saad ni Diane na napatingin kay Jules. Kilala ba kita? Salubong ang kilay na saad nito kay Diane. Nagkatingin na naman sila ni Zildjian dahil doon. Uncle! Sigaw ng matiniis na tinig ng batang tumakbo pababa sa hagdan. Nilagpasan silang lahat ng bata saka kumapit sa binti ni Jules. Jules instantly smiled as soon as the child hugged his legs. Hindi niya mapigilang mapatitig sa dalawang nasa may pinto. The resemblance was palpable.
They were like father and son. Bakit mo ginawa yun, Uncle? Formal na tanong ni Laika kay Felix nang puntahan niya ito sa hotel. Umamin na sa amin si Dayan. Nagtiwala ko sa'yo. Paano mong... Kusa niya ibinitin ang sasabihin sabay buntong hininga. I told you, hindi ako interesado sa kung anumang sabahang sinasabi mo. I just want my life to be simple. Kasama ng mga taong mahalaga sa akin. Pero, pinaghirapan ng ina mo ang lahat ng ito, Laika. I'm sure, maintindihan niya ang lahat. Besides, you have Jules. I think he deserved that position. Don't you think? Sinanay mo siya para doon. Anya dito. And please try to relax, will you? Alagaan mo naman yung sarili mo. You need a better surroundings than this. Anya, sabay gala ng mata sa sweet nito. Mas lalakas kayo kung mas sariwa ang hangin at iwasan yung stress. Ano bang gagawin ko sa'yo, Laika? Disappointed na saad nito na halata ang pagod. Wala, Uncle. Masaya ako sa kung ano meron ako ngayon. Hindi na ako naghahangad ng higit pa. At sana'y ganun ka rin. Kung ano man ang pangako mo kay Mommy, maniwala ka. Maunawaan niya ang pasya ko. Magsa-summer na. Walang tao sa property sa Batangas. Why don't you spend time there to relax? Hayaan mo na si Jules. Kinausap ko na siya tungkol sa gusto mo mangyari. Aniya saka iniwanan na ito. Matamlay na napatitig na lang sa Felix sa pintong sumara. Mukhang wala na siyang magagawa pa para pilitin si Laika. Manang-mana talaga sa iyong anak mo, Aurelia. Matigas ang ulo. Usal niya sa hangin. 1 year later. Naging masaya ang paglipas ng mga araw sa mag-asawang Melendez. 1 taon na ang kambal kaya maraming tao sa mansyon ng mag-asawa. Kumpleto ang mga kaibigan nila Zildjian. Naawa naman si Madam Melendez sa nangyari kay Dayan kaya nangako itong tutulungan si Dayan sa anak na inaalagaan nito. Ayoko na, ang bigat na Zion, Laika. Reklamo ni Hope at ibinalik sa kanya ang bata. Anong klase kang ninang at tinatanggihan mo ang inaanak mo? Diba, baby? Anya sa anak na ngumuso lang. Mommy, play. Ungot ni Zion na nagpupumiglas na bumaba sa pagkakakarga niya. Kaya ibinaba niya ito. Nakakapaglakad na kasi ang kambal niya kaya sobrang likot na. Ako na, susundan ko. Presenta ni Hope na ikinangiti lang niya. Hindi naman ito matiis ang makukulit na bata. Wala pa rin itong kaalam-alam na pamangkin nito ang makulit na batang gusto nitong alagaan. Si Sarah at Juan naman mukhang nagkakasundo na rin kahit paano. Pero ang mas matindi ay si Jason na ngayon ay girlfriend na ang kapatid ni Dayan at mukhang in love ang loko. Kala mo naman aagawan ng jowa. Danig niyang reklamo ng asawa nang lapitan siya. Nakatingin nito kay Jason na bantay sarado ang girlfriend dahil panay lapit ng ibang lalaking nandoon. Tita, gutom na po ako. Tatayo na sana si Dayan na lumapit si Jules sa mga ito. Ako nang bahala sa bata. Mag-enjoy kayo dyan. Anito sa hinawakan pa ang kamay ni Cyrus na mukhang tuwang-tuwa namang makita si Jules. Ipa-DNA test ko kaya sila. Para talaga sila mag-ama. Mag-ama nga sila. What? Nanlalaki ang mga matang baling na Zildjian sa kanya. Sinabi sa akin ni Diana si Jules ang ex ng best friend niya. Jules, did the DNA test. Nag-aantay na lang ng result. Kwento niya sa asawa. Grabe, bakit ngayon mo lang sinabi? Nakaingos na saad nito. Bakit ikaw ba ang ama? Nagiging habit mo na yan, Mr. Melendez. Anong habit? Sa lubong ang kilay na nito. Masyado ka ng marites lately. Saka ano ba yung perfume mo? Ang pangit ng amoy. Reklamo niya nang dumikit sa kanyang asawa. Alam mo, noong isang araw ka pa, Mrs. Melendez. Nakakatatlong palit na nga ako ng perfume, ha? Ikaw naman lahat ang bumili nito. Saka dati naman sumusubsob ka pa nga sa katawan ko eh. Baktol nito. Sa ayaw ko ng amoy. Anya sabay irap sa asawa. Oo na nga. Hindi na lang ako magpapabango later. Napilitang saad nito saka siya inakbayan. Teka, aniya sabay tingin sa bagong dating. Dad! Mahinang usal niya sa kahinilang asawa upang harapin ang kanyang kinilalang ama na ilang taon. Few months ago nang dalawin niya ito sa apartment nito. Sa kabila naman kasi ng mga nangyari, alam niyang minahal siya ng kinilalang ama at wala naman siyang dahilan pa para magalit dito. May utang na loob pa din siya dito.
Nalate ba ako, anak? You're just on time, Dad. Anya saka ito niyakap. Nagbigay galang naman si Zuljan kay Leandro. Sa kanila ito inaya patungo sa reception. Masayang sinalubong naman ni Eric ang panauhin niya. Mas masaya na siya dahil mas lumaki na ang kanilang pamilya. Ang ganda ng ngiti ng asawa ko Ani Zuljan, nalapitan siya nito. Amoy alak na ito dahil nakikipag-inuman ito kay Lavon at Jason. Nakasala na rin si Jules na hindi nakatanggi sa dalawang makulit na kaibigan ni Zuljan. Pagod sila. Katatapos lang ng celebration ng kambal nila pero nawala ang pagod niya kanina matapos makita ang result ng PT niya. Delay kasi siya ng 1 linggo at kung ano-ano na naman ang nakikita at naamoy niya sa asawa niya kaya nagtaka siya. Ganun din siya kasi noon naglilihi siya sa panganay nila. May regalo ako sa iyo. Anya sa asawa. Sa akin? Di naman ako may birthday, babe. Nag-isang linya ang kilay nito. Basta, akin ang kamay mo. Utos niya dito. Kaagad naman itong sumunod. Nalito pa ito nang ilagay niya ang PT kit sa palad ng asawa. Then his expression changed mula sa pagkakakunot noo. Nagliwanag ang mukha nito at ngumiti ng ubod tamis. Buntis ka? Nagniningning ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Isang matamis na ngiti lang ang sinagot niya dito. Nang bigla siyang buhatin ng asawa. I love you, my wife. Anito sabay halik sa labi niya. Muli itong napasigaw. Sigaw na ipinagmamalaki na magkakaanak na ulit sila. Iniikot-ikot pa siya nito sa ere. Zuljan, ano ba? Baka mahulog ako. Natatawang saway niya dito. Congrats pare, ang hilig mo talaga. Sigaw ni Jason na nakatingala sa kanila. Nandoon na rin ang ibang mga kaibigan niyang nakatingin sa kanila. Narinig ata ang sigaw ng asawa niya. Cheers! Para sa bundes! Baka triplets na yan ha? Pasigaw namang saad ni Sarah na itinaas pa ang hawak na wine glass. Bumaba na kayo dito at celebrate na natin yan. Ani naman ni Eric. Pagbaba nila ay pinagkaguluhan siya ng mga kaibigan. Maging si Angel ay nakigulo na rin. Napaka-perpekto na ng lahat. Wala na ata siyang mahihiling pa. Siguradong cute na cute ulit ang magiging anak mo, Laika. Ani Hope. Kaya dapat pag nagkaanak ako, babae para pwede natin silang i-matchmake balang araw. No. Halos magkasabay na sagot nila ni Zuljan sa sinabi ni Hope. Oo, kayo ha? Parang sinabi niyong hindi bagay sa magiging anak ko ang isa sa mga twins. Mas gusto ko maging close sila na parang isang tunay na magpinsan. O kaya magkaibigan. Diba babe? Ganda utal na paliwanag ni Zuljan dito. Hindi na gusto ko. Sang-ayon niya. Okay lang po yun, tita. Singit ni Cyrus na nakakalong kay Jules. Ako na lang po magpapakasal sa anak niyo. Inosentang sagot ng bata na ikinatingin nilang lahat dito. Masyado ka pang bata para isipin yan. Sabay ni Jules sa anak. Bawal po ba yun, tito? Kumarap-kurap pa ito na nakatingin kay Jules. Alam niyo, ang cute niyo talagang dalawa. Para kayo mag-ama. Singit ni Jalay na pinisil pa ang mukha ng bata. Sinikon niya sa Jalay sa kadaldalan nito. Wala naman akong dad kaya okay lang. Ang dami ko ng daddy ngayon. Kasi ang saad nito. Dapat maging loyal ka sa akin, si. Ako yung boyfriend ng tita Dorina mo. Ani naman ni Jason sa bata. Di ba, love? Tumahimik ka nga dyan. Payag ako si Jules na maging ama na si. Walang gatol na saad ni Dorina. Teka, paano ako? Inis na sikmat ni Jason na halatang pikon. Sinagot mo ako tapos gusto mo siyang father figure ng pamangkin mo? Ay, pambihira ka. Pikong wika nito. Eh di, lagi pang aaligid-aligid yan sa bahay mo, si Jules. Huwag ka nga siloso. Saway niya kay Jason. Nakakapikon kasi. Ano, magsuntukan na lang kaya tayo, pre. Asar na hamon ni Jason sa pangiti-ngiti lang na si Jules. Kumain ka na nga lang, dami mong alam. Isunubo ni Zulja ng orange sa bibig nito. Hindi ako interesado sa girlfriend mo. Si Cyrus ang dahilan kaya ako nagpupunta sa apartment nila. Paliwanag ni Jules dito. Sama ko muna si Dorina para mapaliwanagan mo yung boyfriend mo. Ani Jules saka nagpaalam na sa mga ito. Kaagad naman sumunod si dito. Dumating na pala ang result.
Nakangating saan nito na kumaway pa sa kanila bago sumakay ng kotse nito. Anong result? Kunot noong tanong ni Jason. Anak niya si Cyrus. Huwag kang seloso. Masama sa relasyon iyan. Saway ni Zildjian sa kaibigan. Teka, ibig sabihin si Diane at si Jules? Mali. Sagot niya kaya't ipinaliwanag ng niya dito ang totoo. Halika na nga asawa ko. Late na, kailangan mo na magpahinga. Ayaw niya sa asawa na kaagad naman sumunod. Bukas na kayo magsuuwi. Ipinaayos ko na ang guest room. Bilang ni Zildjian sa mga kaibigan, bago sila magkahawak kamay na naglakad patungo sa silid nila. Babe, pwede pa naman di ba? Pilyong tanong nito nang nakahiga na sila. Bitin yung dessert ko eh. Ungot pa nito sa pinaglandas ang palad pababa sa hita niya. Di pa nga ako pumapayag. Yung kamay mo kung saan-saan na nakakarating ha? Kunway-saway niya sa asawa. Para hindi ka na makatanggi syempre. Dalawa lang naman ang pwede mong pagpilian, mahal kong asawa. Ang magpagapang ng kusa o gagapangin pa kita. Sagot nito sabay kindat. Lahat naman ng option pabor. At dahil mahal kita, pwedeng both. Kapwa na lang sila natawa sa usapan nila. As if naman makakatanggi siya. Okay. Pilyong wika ni Zildjian sa asawa.